Maaga pa lang ay nagtungo na sa simbahan sina Maria Clara at Tia Isabel para sa umagang misa. Si Maria Clara ay nakasuot ng eleganting damit at rosaryo na bahagyang nagsisilbing pulseras para sa kanya. Habang si Tia Isabel naman ay suot ang kanyang salamin sa mata upang basahin ang dala niyang Biblia. Pagka-uwi galing simbahan ay sabay-sabay na nag-umagahan sina Maria Clara at Tia Isabel kasama si Kapitan Tiago. Pagkatapos mag-agahan ay naging abala na ang bawat isa sa kanilang gawain. Si Maria Clara ay nagtungo sa azotea ng kanilang tahanan at nagpasyang manahi. Habang si Tia Isabel ay nagwawalis ng mga naiwang kalat sa bakuran. Si Kapitan Tiago naman ay abala sa pagtingin sa kanilang mahalagang dokumento. Bawat ingay sa lansangan, bawat karwahe na dumadaan ay naging sanhi ng panginginig ng dalaga at bumibilis ang tibok ng puso. Napansin naman ni Kapitan Tiago ang pamumutla ni Maria Clara. Niniwala ka, Maria, na tamang doktor. Dapat ka nang magbakasyon. Dahil ikaw ay mukhang namumutla. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Yun yung sabi na maaaring pumunta ng sabay sa Tibet upang pumunta ng iyong mga damit at pagkaalaga sa iyong mga kaibigan. At 5 araw, pupunta na tayo ng Malabon. Puti ka sa San Diego na lamang pinsan. Mas maganda ang bahay natin. Ngayon, sa San Diego ang inyong tubong sa susunod na mga. Magandang umaga po, Tia Isabel. Magandang umaga rin. Bakit naparito ka? Si Maria Clara ang aking sadya. Narito po ba siya? Oo, tara, narito siya. Halika. Pumasok ka muna. Don Crisostomo! Kapitan Tiago! O siya, magkamustahan mo na kayo tatawagin bilang mas Maria Clara, ha? Baka nagnakaw din. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia Isabel. Halika, ikaw'y maghanda. Narito ang iyong nobyo. Naghihintayin mo ba siya? Nadatna ng dalawa na masinsinang nag-uusap sina Kapitan Tiago at Crisostomo Ibarra. Nagkasalubong naman ng tingin ang dalawang magkasintahan, pawang nangungulila, ngunit puno ng kasiyahan ang kanilang nararamdaman. Masayang nag-uusap ang dalawa, nagkamustahan sa ilang taong di nilang kapiling ang bawat isa. Sa iyong paglalakbay sa iba't ibang lungsod, napakaraming iba't ibang kababaihan. Minsan ba'y ako yung nakalimutan? Maaari ba kitang makalimutan? Naalala mo ba nung ako'y nakita mong lumuluwa katabi ang namatay kong ulit? Simula nung araw na yun, ako'y nangakong mamahalin ka, paliligayahin ka. Maria Clara, ikaw ang aking napansin. Sa aking paglalakbay, ako'y lubos na nangungulila sa iyo. Pilit akong nangungulila sa iyo, Crisostomo. Pagkatapos ng madamdaming tagpo, ay nagbalik tanaw ang dalawa sa kanilang mga alaala ng mga bata pa lamang sila. Naalala mo ba noon na isinama tayo ng iyong ina sa Batis? Namumulot ka noon ng pinakamagagandang shell at naghahanap sa ilog ng pinakamabilog at pinakamakinis na mga bato na may mga iba't ibang kulay na maaari nating paglaruan. Minsan, sinasabi mo sa akin ang bawat ngalan ng bulaklak sa Latin, ngunit hindi kita pinagbibigyan atensyon sapagkat ako'y abala sa paghuli ng paru-paro. Madalas nga'y nawawala ka na lang. May isang pagkakataon nga na nawala ka at pagbalik mo'y mayroon ka na dalang putong mga bulaklak na iyong inilagay sa aking ulo. Tinawag mo akong Chloe.
naiyak ka na lamang bigla nang kunin ito sa akin ng iyong ina. Sinabi mo pa na hindi maintindihan ng iyong ina ang mitolohiya. Binigay ko ito sa iyo at inilagay sa sombrero. Pagtapos ay nagbati rin tayong dalawa. Hindi ba't iyon yun? Magmula pala noon ay nasa iyo pa rin yan. Tama, ito ang dahon na binigay mo sa akin. Lubos ko itong pinagkaingatan sapagkat kaakibat nito ang ating mahalagang alaala. Ito naman ang liham na binigay mo sa akin. Liham ng paalam. Yung sinulat ko sa iyo bago umalis. At ano ang sinabi ko sa iyo noon? Anong problema? May bumabagabag ba sa iyo? Halos nakalimutan ko na ang aking mga tungkulin. Na kailangan ko pala umalis agad ng bayan. Bukas ang pagunitan ng araw ng mga patay. Kung ganon ay humayo ka, sa loob ng ilang araw ay magkikita rin naman tayo. Ilang saglit pa ay bumaba si Crisostomo Ibarra sa hagdanan na sinabayan ni na Kapitan Tiago at Tia Isabel, habang si Maria Clara ay nakakulong sa oratorio. Pakisabi kay Andeng na ihanda ang bahay dahil darating sina Maria Clara at Tia Isabel. Maligayang paglalakbay.